Simula ng video. Hey Smart Pinoys! Palagi bang parang dinaanan ng bagyo ang bahay ninyo? Kalat dito, gamit doon, at kung saan-saan pa nakasiksik ang mga gamit? Huwag mag-alala dahil ang video na ito ay para sa inyo. Heto ang mga Smart Pinoy cabinet hacks na magpapabago sa bahay ninyo para maging mas organized at stylish. Kahit na tipid budget lang tayo, ang problema sa karamihan ng mga bahay nating mga Pinoy, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, ay ang kakulangan sa storage. Minsan, ang sala nagiging bodega, ang ilalim ng kama nagiging imbakan ng kung ano-ano. Ang resulta, visual clutter at stress. Marami sa atin ang nangangarap ng magagandang built-in cabinets na nakikita natin sa mga magazine o sa Pinterest. Pero aminin natin, ang mahal kaya nun. Akala natin kailangan nating gumastos ng malaki para lang maging maayos at presentable ang ating tahanan. Pero mali. Ang totoo, hindi kailangan ng malaking budget para magkaroon ng organized na bahay. Kailangan lang ng konting creativity, diskarte, at syempre ang mga tips na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Handa na ba kayong mag-declutter at mag-ayos? Simulan na natin sa unang hack, ang open shelving. Ito ang pinakamadali at pinakamurang paraan para magkaroon ng instant storage at display area. Ang kailangan nyo lang ay ilang piraso ng plywood, mga L-bracket at pintura. Piliin ang kulay na babagay sa inyong pader. Pwede ninyong ilagay ang mga paborito ninyong libro, mga halaman o kahit mga picture frames. Hindi lang ito storage, art installation pa. Bukod sa plywood, pwede rin kayong gumamit ng mga lumang kahoy o crates para sa mas rustic na itsura. Ang ganda, di ba? Practical na, stylish pa. Pangalawang hack, multi-purpose cabinets. Maging mapanuri sa bawat espasyo sa inyong bahay. Yung ilalim ba ng hagdan ninyo tambakan lang ng alikabok? Bakit hindi natin lagyan ng pinto at shelves? Instant shoe cabinet o pantry na yan. Yung espasyo sa ilalim ng kama pwede nating lagyan ng mga drawer na may gulong para madaling ilabas-masok. Perfect yan para sa mga bedsheet, kumot o mga damit na hindi pa season. Ang idea dito ay i-maximize ang bawat sulok ng bahay na madalas ay hindi natin napapansin. Maging malikhain sa pagtingin sa mga patay na espasyo. Pangatlong hack, para sa mga gustong magmukhang modern at maluwag ang kanilang espasyo. Floating cabinets. Ito yung mga cabinet na nakakabit sa pader at walang paa. Dahil nakikita mo yung sahig sa ilalim, nagbibigay ito ng ilusyon na mas malaki ang kwarto. Perfect ito para sa maliliit na sala o kwarto. Pwede ninyo itong gamitin bilang TV console, side table, o kahit sa banyo para sa inyong mga toiletries. Makakabili kayo ng ready-made floating shelves online o kung mas adventurous kayo, pwede rin kayong magpagawa sa lokal na karpintero para mas customize sa sukat at design na gusto ninyo. Pang-apat na hack, ang DIY modular storage. Nakakita na ba kayo ng mga cube-type na shelves na pwedeng i-assemble? Ito yun! Ang maganda sa modular storage, pwede ninyong i-configure depende sa inyong pangangailangan at espasyo. Pwede ninyong simulan sa ilang piraso at kapag may budget na ulit, pwede kayong magdagdag. Mura lang ito at madaling hanapin sa mga Home Depot o online stores. Pwede ninyong gamitin para sa mga laruan ng bata, mga libro o kahit sa kusina para sa mga plato at baso. Sobrang flexible at praktikal. At ang huling hack na paborito ko dahil eco-friendly pa, repurpose old cabinets. May luma ba kayong aparador na bigay pa ni Lola? O kaya naman ay kitchen cabinet na mukhang napag-iwanan na ng panahon? Huwag itapon, bigyan natin sila ng second life. Ang kailangan lang ay papel de liha, pintura at kaunting pasensya. Lihain ninyo para matanggal ang lumang pintura, tapos pinturahan ng bagong kulay na mas moderno, tulad ng white, gray o kahit pastel colors. Palitan ninyo yung mga handle or door knobs ng bago. Makikita ninyo magmumukha itong brand new. Pwede nyo ring lagyan ng wallpaper or contact paper ang loob para mas maging special. Hindi lang kayo nakatipid, nakatulong pa kayo sa kalikasan. Ayan mga Smart Pinoys, 5 cabinet hacks na hindi lang magpapa-organize ng bahay ninyo, kundi magbibigay pa ng bagong buhay at style dito nang hindi sinisira ang inyong budget.
Tandaan, ang pagiging maayos sa bahay ay hindi tungkol sa kung gaano kamahal ang mga gamit mo, kundi sa kung gaano ka-resourceful at ka-creative. Sana ay marami kayong natutunan sa video natin ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang mga tips na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-comment sa ibaba kung anong hack ang susubukan ninyo, at syempre, mag-subscribe na sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. At teka, may pahabol pa. Sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin ang mga budget-friendly lighting ideas para mas gumanda at maging cozy ang ambience ng inyong tahanan. Abangan ninyo yan. Maraming salamat sa panonood, Smart Pinoys. Hanggang sa muli,